Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Very presidential. Handang-handa na, kulang na lang talaga ay manalo siya sa 2028. Go Commander-in-Chief Tambi, gawin mo ang lahat para wala kang kalaban sa 2028. Okay, tungkol ito sa ano to? Courtesy call ng mga senior AFP officers, most likely mga generals ang may ano. Nag-courtesy call sila kay Speaker Martin Romualdez noong June 10, 2025. Okay, so basahin ko. Speaker Martin G. Romualdez addresses officers of the Armed Forces of the Philippines, Army, Air Force, and Navy during a courtesy call at the House of Representatives on Tuesday, June 10, 2025. He expressed profound gratitude for their courage, service, and sacrifice they make to safeguard the Republic and the Filipino people. He also reaffirmed the House commitment. Dito tayo mag-focus mamaya ng reaksyon, opinion. To providing the AFP with the necessary resources and support to enable them to fulfill their sacred duty to the nation. Okay, so maalala ko last year around November of December, ganyan na naman, may mga nag-courtesy call na mga senior AFP officers sa Speaker of the House. Then, meron ding video call between the Speaker and the AFP Chief of Staff. Yun na, nag-promise yung increase ng subsistence allowance or daily food allowance ng mga sundalo. Nag-promise December, ano? Ang tagal bago na release. Hintay ng hintay mga sundalo, akala nila wala na. Na-release na lang ata March or April na. Ang tagal. So, normal ba ito ng mga senior AP officers mag-courtesy call sa Speaker of the House? Noong nasa active service pa ako, wala akong matandaanan na mga senior o AP officers mag-courtesy call. Kasi, legislative branch yan eh. Ang AFP, executive. Kung mag-courtesy call, dapat doon ka sa SND, dapat doon ka sa President. Ngayon lang ito nangyari na ang ating mga top leadership ng AFP nagko-courtesy call sa Speaker of the House. Okay, yung sabi niya dito, ang gandang pakinggan. Reaffirm the House commitment to providing the AFP with the necessary resources and support to enable them to fulfill their sacred duty to the nation. Okay. Parehas din sa sinasabi ng Pangulo, I think December last year, sabi ng Pangulong Marcos, we are committed to building a world-class armed forces that is a source of national pride and security. Ayan. So, parehas sila ng linya ni Speaker. Magpinsan nga eh. Kaya lang, reality check. AFP Modernization Fund. Kung talagang totohanan ng administrasyong ito, committed in developing a world-class armed forces, yung hindi na tayo ibuli ng China. Nakakainis yung ginagawa ng China sa atin sa South China Sea or West Philippines. Sige lang, wala tayong magagawa dahil wala pa tayong kakayahan. Superpower yung kalaban natin. So, ang AFP modernization dapat punduhan. Panahon ni PRRD. Nalaman natin ito sa PhilHealth oral argument. Si
Justice Ami Lazaro Javier pang bulgar na panahon ni PRRD tuloy-tuloy ang pondo, if I'm not mistaken, is una 26 billion, 27 billion, naging 29 billion. That was 2022, 2021, and 3 years. Tuloy-tuloy, billions ang suporta. Itong administrasyong ito, nalaman natin, 2023, zero funding sa AFP modernization. 2024, zero pa rin. 2025, zero pa rin. Although, nakalagay na sana sa NEP, tinanggal lang sa pagdating sa BICAM. Ano ba yung sinasabi na, ulitin ko, he also affirmed the House commitment to providing the AFP with the necessary resources and support to enable them to fulfill their sacred duty. Kailangan ng armed forces natin ng pondo sa modernization. Sana naman, ngayong 2026, pondohan nyo naman ang AFP Modernization Fund. Kailangan yan kung gusto natin na hindi na tayo mabuli sa West Philippine Sea. Okay, so magbasa tayo ng mga comments. Sabi ng author, unofficial Bato de la Rosa solid supporters. Madali lang manalo sa 2028. Gawin niya lang yung technique niya pag tumatakbo siya sa Tacloban, ipa-disqualify niya lahat na maging kalaban niya sa presidential election. Kaya nga, mayroong impeachment case laban kay VP Sara. So, tingnan natin sinong mananalo. Tony Montesa. Senator, kung sakaling maging presidente nga siya sa Philippine Republic, maging maayos kaya ang sitwasyon ng mga Pilipino? Sabi ng FPPRD PDP Laban, hindi na niya gagawin yan dahil yari siya kay VP Sara tapos siyang speaker. Okay, so impeachment. Round 1, panalo si VP Sara dahil ibinalik ang kaso sa Kamara. Round 2, doon na sa 28th Congress, kahit anong mangyari, matuloy man hindi yung trial, panalo na po si VP Sara because she has the numbers. Acquit, sigurado ang kanyang kaso. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan intercrop with coffee, Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino ug ako silang bisitahon. Maayong buntag, Manoy. Maayong buntag. Buno mo yung Kabuno mo. kay para manambok ni aming saging. So manalamat ni aning nagtabang sa abono, saging lakatan kay akong tanom, akong abunuan 170 ni. 170 tinitanan kapunuan nga saging lakatan ni Manoy. So nananom nami og kape para nga naalapod namo kabuhian nga kape para sa among mga anak. Oo. Makasuporta gyud sa mga eskwela. Salamat ni ani sa Ginoo na nailagtabang sa among makatanom mi og saging, makatanom mi og kape. Labi ra nga suportaan mi sa abono og ike. Oo, Manoy. Labi ra sa kadangatan o sa YouTube. So manalamat mi. Hapit na gid ni. Hapit na gyud ni mamunga. Oo, Manoy. Awa kay taas ng among saging. Tambok siya kay naamay sige mi abono sa sa kabulan duha mi mag-abono. Oo, ginlo pod. Yung dili mag-abunog gyud me. Oo. Gawas nga hinlo pod, Manoy. Gawas nga hinlo pod. Hinlo ang gyud namo among saging. Oo. Karon sure bol gyud ning among saging. Ug kaning kape, naa naman pod kape. Sure bol. Maupod ni ang tinanom ni Manoy nga kape.
So gawa sa una niyang tanom nga saging lakatan, so naapod siya ay kape nga tinanom. Salamat sa Ginoo og sa nagsuporta aning among kuan abono og kuan na pod kanang kape. Oo. O padayong gyud ni magkuan gyud ni sa Ginoo nga padayong gyud ni pasuportaran aron magpadayon ni mapagpaningkamot. Aron nga Salamat. ang mga anak makapadayon og eskwela